Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum mga brothers at mga giliw natin tagapakinig. Atin pong matutunghayan ngayon ang isang paksa sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag bago mag-adan o adan ng babalibaw? Bago kapag nag-adan na. Kapag nag-adan, sige. Sige, sabi mo na. Talawa pa, masyaallah. Okay na. Okay. Live na tayo, Ustad Ali. Masyaallah. Bismillah, bada na. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi mo ano na. Wala pa. Sige, ano muna. Kasi late yan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha ad-din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa lahat ng ating mga kapatid sa Islam at magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon, samahan ninyo muli kami sa aming programa Talakayan. At sa kapahintulutan ni Allah, insyaallah, ang tatalakayin natin ngayon, mga giliw naming tagapanood, ay man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si Muhammad? Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Bilang paalala lamang po, ito ay walang kaugnayan sa pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang buwan na ito, Nalalapit na. Rabiul Awal. Tayo nasa buwan ng Rabiul Awal. Okay, bagkos ang ito ay bilang pagpapatuloy, di ba, sa paksa na natalakay natin last week na man huwa Allah, sino si Allah. So ngayon, inshallah ipakilala natin ang isang pinakadakilang nilalang sa lahat ng mga nilalang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na walang iba ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, di ba Ustad, inshallah, ang hinggil naman sa hatol sa celebrate sa kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah sa mga susunod na araw ay mari nating tatalakayin ito dahil isa sa mga mahalagang usapin na dapat malaman ng bawat Muslim. Mami na mahal naming taga-subaybay, ang bago pa man hinirang na sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, di ba, sa Makkah ay laganap ang iba't ibang mga gawaing kamangmangan. Ang mga gawaing kamangmangan tulad ng pagsamba ng mga tao, pagsamba ng mga Arabo noon sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sa iba't ibang mga imahe, sa iba't ibang mga ribulto. At gayon din laganap ang iba't ibang mga krimen. Diba? Iba't ibang mga krimen tulad ng pagpatay, tulad ng zina, pangalunya, tulad ng sihir, pangkukulam, at iba pa. Napakaraming gawaing kamangmangan sa panahon na bago pa man isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa ating mahal na sugo, Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. O Propeta, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na
ipinadala namin kayo. Inna arsalnaka syahidan. Ipinadala namin kayo bilang saksi para sa sangkatauhan, para sa lahat ng mga tao. Wa mubashiran, at tagapagbalita ng mga magagandang balita sa sinumang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhira, at tagapagbabala sa sinumang tumanggi at tumalikod sa mensahe na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah, at nag-aanyaya tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sirajan munira, at bilang liwanag, nagtuturo, magbibigay ng gabay sa mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. So kaya naman nang isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, mula sa mga Arabo, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maraming mula sa kanila na nagsiyakapan sa Islam, at sila ay namuhay ng malayo mula sa lahat ng mga gawaing kamangmangan, at hanggang ngayon, alhamdulillah, ay patuloy pa rin lumalaganap ang mensahe na ito, ang mensahe ng mahal nating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kapag ito ay sinusunod natin, tinatanggap natin, tunay na ay mapasa atin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, at mapasa atin ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa mundong ito, at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. So ngayon, alhamdulillah, makasama natin mga kapatid at mga kababayan ang ating dalawang butihing ustad, si Ustad Ali Javier at si Ustad Ali Yaqub. Insyaallah, tatalakayin natin ang usapin na ito upang sa ganon, insyaallah, ay kapulutan natin ng aral, at upang maisabuhay natin kung ano man ang mga napag-aralan natin hinggil sa katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggil sa pag-uugali o hinggil sa mga pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggil sa mga itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay obligado na kilalanin, pag-aralan ng bawat tao, maging Muslim at hindi Muslim. Sapagkat bakit? Dahil si Propeta Muhammad, siya ang huling sugo, huling propeta. So ngayon, ibibigay ko kay ngayon ay inshallah ay tatalakayin muna natin hinggil sa mga katangian, di ba? O propesya hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Biblia, mula sa mga sinasabi nating Biblia dito, di ba? Basta yung mga unang Taura, unang mga aklat kagaya ng Taura at saka Injil, o kaya tinatawag ng mga kapatid nating mga Kristiyano ngayon is Lumang Tipan at Bagong Tipan, di ba, Ustad Ali? So maring inshallah ay papakinggan natin mula kay Ustad Ali. Faddal Ustad Ali. Jazakallah khair Ustad, mashallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapasa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga giliw naming tagapakinig, sabaybayan niyo po ang mga katulad nitong panayam, sapagkat magbibigay po sa atin ng kahit na kaunting kaalaman. At ang ating tinatalakay ngayon ayon sa sinimulan ng ating ustad ay kung sino si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Alam po natin bilang mga Muslim, siya ang huling propeta, siya ang hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa
henerasyong ito. Mula po sa Surah Al-Ahzab, aya 40 ng maluwalhating Quran, sabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Ang talata na ito sa kanyang kahulugan, si Propeta Muhammad ay hindi siya founder ng Islam o ama ng inyong siya ang nagpasimuno. Ngunit siya ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at huli sa mga propeta. Katulad ng nabanggit ng ating ustad ay sa ating mga kababayan na naninimbang, ito po ay mensahe kung saan bigyan ninyo ng pansin sapagkat ang paniniwala naming mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naipropesiya rin sa mga naunang mga kasulatan kung atin pong titignan. Alamin po ninyo na mayroong tinatawag na Injil na ipinagkaloob kay Propeta Isa at Torah kay Propeta Moses o Zabur kay Propeta David. Pero hindi yung inyo pong hawak na Biblia sa ngayon ay yan po yun. Pero ayon sa ating mga pantas, siyempre ang Quran ay kinonfirm niya yung mga nangaunang kasulatan ayon sa Quran. So, kung titignan po natin mula sa Biblia po ninyo mga kababayan, ang propesiya hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang natupad dito. Halimbawa po doon sa Isaiah 29 verse 12, sinasabi po doon na ipagkakaloob sa kanya ang libro o revelasyon na siya ay hindi marunong at isinasamo sa kanya na basahin niya at kanyang sinabi, hindi ako marunong bumasa o hindi marunong sumulat. So, dito sa punto na ito, mababasa natin mismo sa banal na Quran doon sa Surah Al-Jumu'ah, verse 2, sinabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Siya mismo, sino siya? Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagparating ng isang sugo na hindi marunong magsulat o hindi marunong bumasa. At mula sa kanila, sino yung kanila dito? Sa kanyang mga kababayan. Siyempre sa kanyang nasasakupang kababayan, ibig sabihin yung kanyang kalingwahi. At kanyang binigkas sa kanila ang mga talata nito upang sila ay lumago sa kaalaman at kanyang itinuro ang nilalaman ng Quran. So dito mga kapatid, umaakma ang propesiya ng lumang tipan kung saan ang aklat ay pinagkaloob sa hindi marunong bumasa. At doon sa Deuteronomio 18:18 at 19 ng lumang tipan pa rin, kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos si Propeta Moses at papalitawin niya mula sa kanilang mga kapatid ang isang sugo na katulad ni Moses. Yun po ang mababasa sa Deuteronomio 18, versikulo 18. Sino po ba ang katulad ni Propeta Moses na lumitaw na sugo sa na propesiya sa aral na ito, versikulo na ito? Sa angkin ng ating mga kababayan ay siya daw si Isa ibn Maryam o si Jesus. Pero kung titingnan natin ang pagkaparehas ni Propeta Muhammad at ni Propeta Moses ay talagang sila ang magkaparehas dahil si Propeta Moses at ni Muhammad sa kanilang kapayapaan ay pinanganak ng normal, mayroon silang mga magulang. Nagkaroon sila ng natanggap na revelasyon, Quran kay Propeta Muhammad at Torah kay Propeta Moses. Nung una hindi tinanggap ng kanilang kababayan na sila ay sugo, ngunit kalaunan ay natanggap din. Ang mga ito ay tumataliwas sa pagiging parehas nga ni Propeta Moses at ni Jesus. Sumakanila ang kapayapaan dahil si Jesus hindi pinanganak ng normal, wala siyang magulang na lalaki, hindi siya nag-asawa, hindi siya nagkaroon ng pamilya. Diba? So dito makikita natin na natupad talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na propesiya o hula ng Deuteronomio 18. Mainam po ito na timbangin ninyo mga kababayan. Ito ang purpose namin kung bakit kami nagbibigay ng mga talakayang ganito upang kayo po ay makinabang. Huwag kayo mag-stick lamang po sa inyong sariling pangunawa, sa inyo pong pananampalataya. Tignan nyo rin
pagmasdan nyo rin ang aral ng Islam sapagkat ang isang banda na ikukonsidera po ninyo dito po ay maraming yumayakap nating mga kababayan Pilipino dito sa Islam at pati sa ibang mga lahi. Siguro nakuha ko yung mga minuto na ipinagkaloob sa akin. So, para sa karagdagan mamaya, inshallah, para po doon sa isa pang talata mula sa Biblia, inshallah, kung sino si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. So, babalik natin ang mikropono sa ating mga study. So, mashallah, jazakallah khairan, Ustad Ali, sa pagpapaliwanag mo hinggil sa pagka-propesya, propesya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito po ay nabanggit sa maging sa Taurah, yung aklat na binigay kay Propeta Moises, at ganun din sa Injil, ang aklat na binigay kay Propeta Jesus alaihi wassalam. So mga kapatid at mga kababayan, sino po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So si Muhammad, ang pangalan niyang Muhammad o kaya Ahmad, ito po ay nabanggit sa aklat ni Moises at aklat ni Hesus Kristo. Ang apelyido o pangalan ni Propeta Muhammad SAW ay mababasa natin ay napaka-detalyado, di ba Ustad? Maaaring ang ilan sa atin ang kilala lamang niya, di ba? Ang pangalan ng kanyang tatay, o ang kanyang alam lamang niya ang kanyang apelyido ay ang pangalan ng kanyang tatay o kaya pangalan ng kanyang lolo. Subhanallah, ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mami na mahal kong kapatid, ang kanyang angkan o ang kanyang apelyido ay nagtatapos sa kay Propeta Ismail at Propeta Abraham. So kaya naman kilalanin natin ito. Okay, so although ito ay hindi obligado para sa lahat ng mga Muslim na isaulo, pero obligado na kilalanin nila at alam nila na ang pangalan ni Propeta Muhammad ay si Muhammad o di kaya Ahmad, at dapat nila kilalanin kung sino ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman ayon sa pinagkasunduan ng mga pantas sa Islam, si Propeta Muhammad ang kanyang apelyido, ang kanyang pangalan, Ustad, siya po ay si Muhammad bin Abdullah. Yeah? Si Muhammad na anak ni Abdullah bin Abdul Muttalib, na si Abdullah anak ni Abdul Muttalib bin Hashim, na si Abdul Muttalib anak ni Hashim bin Abdi Manaf, na si Hashim anak ni Abdi Manaf bin Qusay, na si Abdi Manaf anak ni Qusay bin Kilab, na si Qusay anak ni Kilab bin Murrah, na si Kilab anak ni Murrah bin Ka'ab, na si Murrah anak ni Ka'ab, di ba Ustad? Bin Luay, na si Ka'ab anak ni Luay bin Galib, na si ano ba pinakita natin kanina Ustad? Na si Luay anak ni Galib bin Fihr, na si Galib anak ni Fihri bin Fihri bin Malik, di ba? Na si Fihri anak ni Malik bin An-Nadar, na si Malik anak ni An-Nadar, at ano pa ba? Bin Malik bin An-Nadar bin Kinana, na si An-Nadar anak ni Kinana bin Khuzaimah, na si Khuzaimah na si Khuzaimah na si Kinana anak ni Khuzaimah bin Mudrika, na si Khuzaimah anak ni Mudrika bin Ilyas, na si Mudrika anak ni Ilyas bin Mudar, na si Mudar anak ni Ilyas bin Nizar, na si Mudar anak ni Nizar bin Ma'ad
na si Nizar, anak ni Ma'ad bin Adnan, at si Adnan, at si Ma'ad, anak ni Adnan, wa Adnan min waladi Ismail alayhi salam, at si Adnan ay isa sa mga anak ni Ismail, at si Ismail ay ang anak ni Propeta Abraham alaihissalam. Subhanallah, ito po yung affiliate o family trees ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman isang kilalang nasab, isang kilalang family galing mula sa kilalang family ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kilala at dalisay na angkan bilang huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, na walang iba kundi ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon inshallah bibigay natin kay Sheikh Ali Yaqub. Fadhal Sheikh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan namin tagapakinig, bago po natin simulan ang ating pagtatalakay hinggil sa mga kaugalian ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, inyo pong pagkatatandaan na ang pag-aaral po patungkol sa kanya sa Islamic point of view, ito po ay pumapangalawa sa pinakadakilang kaalaman. Sapagkat ang pinakadakilang kaalaman ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kung tawagin itong tawhid, at ang pumapangalawa ay ang pagkilala po natin sa propeta. Dahil ang pagkilala po natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ito na rin po ang pagkilala natin sa lahat ng mga propeta, sapagkat iisa lamang po ang kanilang mensahe. Iisa lamang po ang dahilan kung bakit sila ipinarating dito sa lupa, bakit sila sinugo ng tagapaglikha. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay marahil ang ilan sa atin ay hindi pa lubusan na pag-aralan. Kaya minumungkahi po namin sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya, hanggat hindi nyo po inaaral ang talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi nyo rin malaman kung ano ang mga mensahe, mga ipinadala sa kanya na mga katuruan, kaugalian, ay marahil po ay hindi magiging ganap ang ating pananampalataya. Sapagkat po, kabilang sa dahilan kung kaya't siya ay naparito sa lupa ay upang maging ganap ang ating kaasalan, upang maging ganap ang ating mga magagandang behavior. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam po ay nagsabi na innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang dahilan kung kaya't ako ay ipinadala lamang rito sa lupa upang maging ganap ang kabutihang asal. So lahat po ng kaugalian sa Islam ay pagtuturo po ito ng kabutihang asal. Kung papaano mo itrato ang iyong tagapaglikha, ano ang kilalanin mo kung ano ang kanyang mga karapatan sa iyo, ganun din ang pagtrato mo sa iyong mga magulang, kung papaano mo sila pakikitunguhan, and then sumunod po ang inyong asawa kung kayo ay babae, and then sumunod po ang iyong mga malalapit sa buhay. So hanggang sa dumating sa iyong mga kaibigan at mga kakilala. So ganun po yung arrangement. So sa Islam po, napakalaki po ang pagbibigay diin ng Islam sa pagtuturo po ng kabutihang asal. So to say, maaaring sabihin ninyo, bakit marami kaming kakilala ng mga Muslims na hindi naman maganda ang asal? So mga kapatid at mga kababayan,
wag po natin tingnan ang Islam doon sa mga tao. Bagkus, tingnan po natin kung ano ang dokumento o batay po ito sa lahat ng mga dokumento, hindi po sa tao. So, ganun po mga kababayan, kinakailangan po maunawaan po natin ang paksang ito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi rin po na kaning sinabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ang pinakaganap na mananampalataya, pinakaganap na may iman sa inyo ay yaong pinaka may mabuting asal, pinaka may magandang kaasalan. So, minsan, si Aisha radhiyallahu anha ay tinanong, tinanong siya ni Sa'ad bin Hisham, ayon sa kanyang pagkasabi, Sa'altu Aisha, faqultu, akhbirni ya ummal mu'minin, an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi sa may bahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Aisha, sabi niya, o ina ng mananampalataya, maaari bang sabihin mo sa akin kung ano ang pag-uugali ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam? At siya po ay sumagot. Si Aisha radhiyallahu anhu ay sumagot at kanyang sinabi, Atakra'ul Quran? Fakultu na'am. Faqalat, kana khuluquhu al-Quran. Sumagot po si Aisha radhiyallahu anha bilang sagot doon sa tanong ni Sa'ad bin Hisham. Sabi, binabasa mo ba ang Quran? Sumagot si Sa'ad bin Hisham, sabi niya, oo. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Ang kaugalian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sumatotal nito ay ang pagsasabuhay po ng Quran. So minito si mga kapatid, ang kaugalian ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito lahat ay may ko-consider natin na wahi o revelasyon sa kanya. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tunay na siya ay hindi man nagsasabi ng anumang galing sa kanyang sariling pagnanasa o sariling kagustuhan lamang. Bagkus ito ay revelasyon na ibinababa sa kanya. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinuri din ang ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaugalian, sa kanyang pagsasabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tunay na ikaw na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay nasa pinakamataas na estado ng pag-uugali. So, sinaksihan po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala nang hihigit pa sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa pinakamataas na kaugalian o pinakamataas na antas ng kabutihan o pag-uugali. At ganoon din po, sinabi ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ana adibullah wa amarani bis-sakha'i wal birr wa nahani 'anil bukhli wal jafa wa ma shay'un abghadu ila Allah azza wa jalla min al-bukhli wa su'il khuluq. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ang siyang pinaka maalam sa kaugalian nang galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ako ang pinaka magandang pag-uugali, na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan isinugo sa akin o ipinag-utos sa akin ang mga magagandang kaugalian tulad ng pagiging mabait at mapagbigay, and then ipinagbabawal sa akin ang pagiging madamot at yung mga iba pang mga kaugaliang hindi ka nais-nais. So yan po mga kapatid at mga kababayan, mamaya inshallah ipagpapatuloy po natin ang ilan po sa mga magagandang mga examples na kaugalian ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam na mapupulutan natin ng asal, dahil po ang mga propeta, sila po ang sinasalamin natin sa ating pamumuhay, sila po ang ating role model, sila ang ating magandang ehemplo kung paano po isinasabuhay ang Islam. So muli mga kababayan, tingnan nyo po ang Islam ayon sa katuruan nito, at huwag nyo pong tingnan ang Islam ayon sa
nakikita nyo sa mga kamusliman dahil ang mga Muslim ay may pagkukulang sapagkat sila ay mga tao lamang. Subalit ang Islam, ito po ay divine na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sagrado na walang kakulangan at walang kapintasan sa lahat ng mga hindi magaganda o hindi ka nais-nais. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mamaya magbibigay po tayo inshallah ng mga ilan sa mga halimbawa sa kung papaano makitungo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanyang mga ilan sa kanyang mga kaugalian o tinatawag na akhlaq. So ibinabalik ko po ang microphone ng ito sa ating butihing Sheikh. Jazakallahu khairan, Sheikh Ali. Pasensya na po kayo, paumanhin ninyo mga kapatid, dahil naputol po ang ating live video dahil walang nag-operate sa atin. Kami-kami lang. So, alhamdulillah, maraming salamat Ustad Ali Yaqub sa pagpapaliwanag mo hinggil sa binanggit mo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinaka may mabuting pag-uugali, di ba, na kung saan mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinuri siya, di ba, sa Sheikh Ali, pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. So pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan si Allah ay hindi pa niya pinuri ang mga naunang sugo at propeta na nauna kay propeta Muhammad SAW, tulad ng pagpuri ni Allah sa ating mahal na sugo na si propeta Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ang Muhammad, tunay na ikaw ang nagtataglay o ikaw ang nagtataglay ng pinakadakilang pag-uugali. Ikaw ang nagtataglay ng pinakadakilang pag-uugali. So kaya naman sinabi mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tunay na ako ay ipinadala upang gawing ganap ang mga mabubuting pag-uugali. At napakaraming halimbawa inshallah ay babanggitin mamaya ni Ustad, ni Sheikh Ali Yaqub hinggil sa mga pag-uugali, pakikitungo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon ay ibibigay natin kay Ustad Ali ang Fadal Ustad Ali. Mashallah. Okay. Lilinawin lang natin ulit mga kababayan, okay, lalong-lalo na siyempre para po sa mga kababayan na naninimbang hinggil po sa pagkasugo, kasi under Christianity marami pong mga sikta na lumitaw at nagaangkin po na mayroong huling sugo. So dito sa Islam ngayon, binibigyan natin at the same time mensahe para sa ating mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Muslim, at mensahe rin para sa mga hindi Muslim. Kaya po binibigyan namin kayo ng katulad nito na propesya hinggil sa huling sugo. Ang propesya, alam po natin, ito po yung tinawag na sinalita ng mga nangaon ng propeta na nagmula yung kaalaman sa nagsugo sa kanila. Pero hindi po nangangahulugan na kumukuha po ako sa inyong pong Biblia ay basihan ko na po yung Biblia ninyo. Hindi po ganon. Ang punto lang namin dito ay iparating sa inyo na yung kinumpirma ng Quran na pinagkaloob kay Propeta Muhammad na revelasyon ay sinasabi rito na may mga naunang kasulatan sa mga nangaunang propeta. Kasi alam niyo po yung three major religions ngayon na naniniwala sa Father of the Nation na si Propeta Abraham ay yung Hudyo, yung Kristiyano at yung Muslim. So bilang kaming mga Muslim, wag niyo kaming pagbawalan na umangkin, kasi ang punto rito ay kung sino yung huling sugo. Gusto kong bigkasin o banggitin mayroong huling sugo ay under Christianity na INC, yung Iglesia ni Cristo. Siya daw ang Felix Manalo. Doon sa isa pa yung lumitaw noong 1985 na Kingdom of Jesus Christ
nandun po sa Davao, sa Buhangin, Davao, sa Mindanao po, si Keboloy ba yun? Okay. At saka lumitaw din 1980, kung alam niyo po yung MCGI, itinatag po ni Ka Eli Soriano ayon sa ating nababasa, naririnig na mensahe na naglipa ng mga siktang ito. So ang mga nababanggit natin ay nag-angkin sila na huling sugo o kaya sa SDA, sa Seventh Day Adventist. Diba? Mayroon silang inangkin na huling sugo. Ang masaklap nga rito lamang ay babaeng sugo. So, ang Ka Ellen G. White ayon sa ating mga kababayan na SDA. So, maninimbang po tayo dito mga kapatid. Bilang kaming mga Muslim, nagpapahayag na ang huling sugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya nga yung naging propesiya sa mga naunang tipan. Katulad ng nabasa natin kanina sa Deuteronomio 18 verses 18 at 19 na palilitawin ng Diyos ang isang sugo na katulad ni Moses mula sa kanilang mga kapatid. At sino man ay kadoon na hindi makikinig sa kanyang sasalaitain sa pangalan ng Diyos ay sisiyasatin ng Diyos. So, ang mapapalabas pa natin dito mamaya, babasahin din natin yung Sipanaya 3:9 upang malaman natin kung ano yung propesiya ng 3 puntos na makukuha, yung banal na wika, pangalan ng Diyos, at pagsamba na may pagkakaisa. So doon sa Deuteronomio 18:18 kanina, nakita natin na ang kaparehan ni Propeta Moses ay si Propeta Muhammad sapagkat naninimbang po tayo rito. Ngayon, sa Solomon 5:16, mga kapatid, matatagpuan pa rin yan sa Lumang Tipan. At alam nyo, yung salitang Solomon, pangalan ng ng sugo at actually, di ba? Ayon sa mga pantas ng Biblia, ang Biblia raw o Lumang Tipan sa kanyang original na anyo o lingwahe ay Hebreo, ayon sa kanila. Ngayon, kung babasahin natin mismo yung Hebreo, yung katagang Hebreo na mababasa sa Solomon 5:16, ay sinasabi na mayroong katagang Muhammad. Kaya nga lang sa pagsalin, pagkopya ng pagkopya, hanggang sa maraming kopya na ang Biblia ngayon, tinanggal nila o nisalin na nila pati pangalan. At ang mababasa sa Solomon 5:16, sabi doon sa Hebreo, Hekku mamtakim wi kullu Muhammadim. Parang katunog ng Muhammad eh. Yung Muhammad, bakit Muhammadim? Kasi sa Arabic yun is tanwin yun eh. Di ba? Kaya makikita natin dito na yung pangalang Muhammad, kahit doon sa Hebreo na sinasabi ng mga pantas sa Biblia, mga pantas ng Biblia, ay hindi nawala yung Muhammad. Pero wala na tayong mabasa ngayon doon sa mga salin. Lalo na ngayon, mayroong New Testament na taglis. Alam niyo yung taglis, Tagalog, English. Isinalin na ng isinalin yung Biblia. Kaya nga nawala na yung original. Pero kahit may original pa, malamang ayon sa mga pantas na Injil o Torah, kung dumating naman na yung Quran bilang kapahayagan sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dito tayo talaga babase sa Quran. So napansin natin mga kapatid, mga kababayan natin na naninimbang ang propesiya na natupad mula sa nabasa natin, Isaiah 29:12, ay si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan niya ang hindi marunong bumasa at sumulat. At doon sa 18 at 19 ng Deuteronomio, ang katulad ni Moses ay walang iba kundi si Propeta Muhammad. Mag-take note po kayo at inyo pong aralin. At kung natimbang ninyo na yan ang tama, mapabilang din po kayo sa mga nag-Muslim na katulad po ng marami nating kababayan mga Pilipino. Hindi lamang kayo ang unang mag-Muslim, kundi magiging karagdagan na lamang tayo sa mga naunang nag-Muslim na mga Pilipino. Hindi nyo rin kailangan pumunta sa Saudi Arabia para mag-Muslim. Kahit nasaan man kayo, maaari kayong mag-Muslim ngayon. Message nyo lamang kami
at tatawagan namin kayo, bibigkasin natin yung shahada o unang haligi ng Islam. So katulad ng ating pagpapatuloy inshallah, sabagat ang oras hindi pagkakaloob, baka mamaya isya time na nasala dito ay inshallah bibigay ko na ang ating microphone sa ating mga ustad. Alhamdulillah, ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapa sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan, Ustad Ali. Masya Allah. So, binanggit pala ang pangalan ni Propeta Muhammad. Muhammad o di kaya Ahmad. Diba? Ahmad o di kaya Muhammad. Ngunit yun nga lamang, diba Ustad, ay dahil yung mga naunang ahlul kitab mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano ay binura nila ito. Diba? Binura nila o di kaya sinalin nila sa ibang kahulugan. So, kaya naman, di ba, sa Quran, diba, kaya naman, ang Quran ay magpapatunay, di ba, nagpapatotoo sa mga naunang kasulatan. So, kaya naman, sa Quran, ay binanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad. Muhammad o di kaya Ahmad. Subhanallah. Muhammad o di kaya Ahmad. So kaya naman sinabi ng ating mga pantas, ang dalawang pangalan na ito, Muhammad o di kaya Ahmad, ay nabanggit ito sa mga naunang kasulatan. So kaya naman, syempre, ito yung pinakatanyag na pangalan ni Propeta Muhammad. Muhammad, so yun ang pinakatanyag, di ba? Muhammad at Ahmad. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa hadith na isinalaysay ni Imam Bukhari wa Muslim, sinabi niya, li khamsatu asma. Ako ay may 5 pangalan. So bukod sa 5 na ito ay meron pang ibang mga pangalan ang Propeta Muhammad SAW. Ngunit babanggitin lamang natin kung ano ang nasa hadith na ito, na kung saan iniulat ni Imam Bukhari wa Muslim. So sinabi niya, ako ay may 5 mga pangalan. So, unang binanggit ng Propeta Muhammad SAW, ana Muhammadun. Ano bang ibig sabihin ng Muhammad? Ang Muhammad, siya yung patuloy na pinupuri ng mga tao. Siya yung, Muhammad, ibig sabihin, patuloy na pinupuri ng mga tao. So, kaya naman, binanggit sa sira, ang nagpangalan sa kanya, ay ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib, dahil siyempre sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga study po ba na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumaki siya na namatay ang kanyang namatay ang kanyang tatay nang siya ay sinapupunan pa ng kanyang nanay. At gayon din, namatay ang kanyang nanay nang siya ay umabot ng 4 or 6 years old. Di ba, Ustad? So, pinangalanan siya ng kanyang lolo na si Muhammad. Kaya naman nang tinanong ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib, bakit mong pinangalan na Muhammad? Sinabi niya upang siya ay purihin ng mga tao, upang siya ay purihin ng mga nilalang, na para bang si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasulat, di ba? Nakasulat sa Lawh al-Mahfuz na ang papangalanan ang isang sanggol na ito sa pangalang Muhammad, na siya yung magiging huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman nabanggit ito sa mga naunang kasulatan. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad, ako ay si Muhammad. So kaya naman sa Quran ay nabanggit sa 4 na talata mula sa Quran, nabanggit ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun, yung salitang Muhammad ay binanggit sa mga talatang ito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Si Muhammad ay hindi humigit ng isang sugo. Bagkus siya ay katulad din ng mga naunang sugo na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Si Muhammad
ay hindi isa sa mga ama ng mga mula sa inyong mga kalalakihan, bagkus siya isang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakahuling propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad ay isang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqq. Sila yaong mga naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ng mga kabutihan, at wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, at naniniwala sa kung ano ang ibinaba kay Muhammad, at yun ay walang iba kundi ang Quran na kung saan wa huwal haq. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung katotohanan. Ito yung katotohanan. So yun po ang ang pangalan ni Propeta Muhammad, sa mga nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangalan sa mga talatang ito. At gayon din yung kanyang pangalan na Ahmad ay isang aya na mismo nagsabi si Hesukristo, di ba, Ustad Ali? Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil kay Hesukristo, Ya Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Masya Allah. So sinabi ni Isa, ni Jesus, anak ni Maria, sa mga Israel, o kayong mga Israel, tunay na ako ay isinugo sa inyo at nagpapatotoo sa Taurah, di ba, na ipinaba kay Propeta Moises alayhis salam, at magbibigay sa inyo ng balita o magandang balita sa pamamagitan ng isang sugo na ang pangalan niya ay si Ahmad. Allahu Akbar. So ayan ang sinabi natin kanina, mga ustad, nabanggit ang pangalan Muhammad o kay Ahmad sa mga lumang tipan. So ito ay nagpapatotoo mismo mula sinabi ni Hesukristo na may darating na sugo, pagkatapos niya ang pangalan niya ay si Ahmad. Allahu Akbar. So ang Ahmad, ibig sabihin isang pinakakapuring-puri na tao. Tama ba yun, mga ustad? Ang Ahmad. So yun ang pinakatanyag, ang pangalan niya Muhammad. At sinabi niya, wa ana Ahmad, at ako ay si Ahmad. At pagkatapos sinabi niya, wa ana al-mahi. Ibig sabihin, yamhullahu biyal kufur. Ibig sabihin, binubura ni Allah sa pamamagitan ko ang kufur, ang kawalan ng paniniwala o pananampalataya. So kaya naman, alhamdulillah, mula nang isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon ay maraming nagsiyakapan sa pananampalatayang Islam o maraming nagbabalik loob sa tunay na Diyos, sa tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, wa anal hashir, at ako ay ang hashir. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay titipunin ng lahat ng mga tao pagdating sa kabilang buhay. Wa ana al-aqib, at ako rin ang pinakahuli. Ibig sabihin, siya na yung pinakahuling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang mga pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay binanggit ni Imam Bukhari, na isinalaysay, iniulat ni Imam Bukhari wa Muslim, at may mga pangalan pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibinanggit din ni Imam Muslim sa ibang hadith. So ngayon ay ibibigay natin ang mikropono kay Sheikh Ali Yaqub. Fadal Sheikh, bilang pagpapatuloy sa pagpapaliwanag hinggil sa usaping natin ngayon. Fadal Sheikh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ng sinabi natin kanina, na tayo po ay magbabanggit ng ilan sa mga kaugalian ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam na mapupulutan natin ng aral at asal, sapagkat siya ang ating
modelo sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Una sa lahat, mga kapatid, kabilang sa mga gawain ng ating mahal na Propeta sallallahu at mga kanyang mga kaugalian, siya po ay laging nakikipagtulungan sa kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin, sa pakikipagkaibigan, hindi po siya nawawala. So, nandyan siya palagi. Tulad halimbawa na naiulat ni Hudhayfa ibn al-Yaman, kanyang sinabi, minsan ay umalis kami kasama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at pumunta sa isang balon. At ninais namin na kami ay maligo. At nang kami ay makarating dito, sabi ni Hudhayfa ibn al-Yaman, wala kaming nakita o natagpuang kortina na kung sa hindi makikita ang aming aura. Wala kami magagamit na tela, harang na hindi magagamit namin para hindi makita ang aming aura. So, kumuha ako, sabi niya, ng aking yung kanyang thawb, yung kanyang mataas na itong maluwag na damit ay ginamit ni Hudhayfa. So nag-uulat si Hudhayfa, ginamit ko, sabi niya, hanggang sa siya ay nakayanan niya o nagawa niyang makapagligo. At nang siya ay makatapos, siya naman ngayon ang humawak nito, no? Ngunit sinabi ko sa kanya, biyabi anta wa ummi ya Rasulullah. Anta Rasulullah. Sabi niya, maging ang aking nanay o propeta ng Allah, kumbaga ito yung expression nila na siya ay ang tawag dito sa Tagalog, kumbaga kaya niyang isakripisyo maski ang kanyang mga magulang kung papatungkol sa kanya ang pag-uusapan. Dahil sapagkat ikaw ang sugo ng Allah. Ngunit ito ay siya ay nagpatuloy pa rin na ginawa niya ang gawain ito. At siya ay nagwika pagkatapos nito at kaning sinabi, mastahabathnani qawtun illa wa kana ahabbahuma ila Allah arfaqahuma bisahibi. Sabi niya, walang dalawang nagsamahan o nasa lakad na nagsasama na liban sa pinakamamahal sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sino mang higit na mas mabait, pinakamatulungin sa kanyang kasama. Kabilang po sa mga kaugalian ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapahalaga sa pangako, no? Ayon sa ulat ni Abil Hamsa, kanyang sinabi, bay'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'ath fa wa'adanihi makanan fa nasituhu yawmi wal ghad fa ataytuhu al yawm ath-thalith. Si Abil Hamsa, isang araw siya po ay nakipag-alyansya o nakipag-usap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa man siya maging sugo, at pinangakuan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng bagay na kung saan doon sila magtatagpo sa lugar na yon. Ngunit si Abil Hamsa ay kanyang nakalimutan sa loob ng 3 araw. At sabi ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya fata laqad shaqaqta alayya ana hahuna mundu 3 ayyam. O binata, tunay na napahirapan mo ako sapagkat ako ay naghintay rito sa loob ng 3 araw. So kita nyo, 3 araw naghintay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang sa isang lugar na kung saan doon niya pinangakuan na maghihintay. Kabilang rin po sa mga kaugalian ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagiging mapagkumbaba, no? Sinabi po niya, inna Allah ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inireveal sa akin na revelasyon na kayo ay nararapat o dapat magpakumbaba upang hindi magmataas ang isa sa inyo sa kanyang kapatid o sa kanyang kasama. Kabilang rin sa mga katangian ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagagalit patungkol sa kanyang sarili, ngunit nagagalit ito kung ang tinatamaan o nasasagasaan ay ang mga karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagkakasabi sa hadith, kana yaghdab li rabbih wa la yaghdab li nafsihi. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagagalit kung ang kanyang sarili ang napapahamak, ngunit kung ito ay patungkol sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kanyang hindi pinalalagpas, no? Mantasara nafsahu min madlama hatta yantahika maharim Allah. So hindi po niya pinalalagpas kung ang mga karapatan ni Allah ang siyang nasasagasaan.
Pero kung ang kanyang sarili, kaya niya itong ipagpatawad. Kabilang rin po sa mga katangian ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang as-sabr, yung pagiging mapagtimpi. Sinabi po ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma'udhi ahadun mitlu ma'udhitu fillah." Walang sino man ang higit na nakaranas ng mga kapighatian o kaya mga bagay na hindi ka nais-nais katulad ng kanyang naranasan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At naayon din sa ulat ni Ismail bin Iyas, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam asbarun nas ala auzarin nas. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamapagtimpi sa lahat patungkol sa mga kasalanan ng mga tao. Kabilang rin po sa pinakamainam na kaugalian ng ating mahal na propeta sallam ay ang kanyang pagiging napaka-mapagbigay. Ayon sa hadith na naiulat ni Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu, isa sa mga khalifa ng propeta sallam, kaniyang sinasabi, kana Rasulullah sallam ajwadun nasi kaffan wa akramuhum ashratan man khalatahu fa'arafa wa habba. Ang propeta sallam ang pinakamapagbigay sa lahat ng tao, napakabukas ang kanyang kamay sa sinuman, at kapag ka nakasalamuha mo siya, higit na iyong mamahalin. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, napakarami po ang mga kabutihang asal ng ating mahal na propeta sallam na itinuturo sa atin, subalit sa kakulangan ng ating oras, marahil dito na lang po tayo magtatapos sa programang ito. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang universal na pagbati sa aming mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Jazakallahu khairan ya Sheikh Ali Yaqub. So oras na po ng sala. At marahil siyempre kung pag-usapan natin ang hinggil sa mga ganitong kaalaman, subhanallah, napakalawak. So kaya naman hinihikayat natin ang ating mga kapatid sa Islam, ang ating mga kababayan na nanonood ngayon, na basahin ninyo po ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dito ninyo makikita, matutuklasan ang katotohanan. Diba? Katotohanan hinggil sa ating pananampalataya, katotohanan hinggil sa kung bakit tayo nilikha sa mundong ibabaw, dahil sa pamamagitan ni Propeta Muhammad SAW ay kinumpleto sa kanya ang lahat ng mga katuruan. So kaya naman siya po ay nagsisilbing ilaw, liwanag, tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya ay nagtuturo, naggagabay sa atin tungo sa tunay na katuruan. So kaya naman binanggit ng ating mga ustadyo na ilan lamang mula sa mga katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay dapat isabuhay ng bawat isa sa ating, isabuhay ng bawat Muslim ang mga katangian, ang mga pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang makaturuan ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga alituntunin na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay narapat lamang isabuhay ng bawat isa sa atin, at karapat dapat din ito ituro ng bawat magulang sa kanilang mga anak, upang sa ganon, insyaAllah, tayo ay mananatiling nasa gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya mga minamahal naming taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig sa aming programa. So, kagaya ng sinabi natin, hindi dito magtatapos ang ating talakayan. Inshallah ay marami pa. Inshallah. So, abangan ninyo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah mga kapatid, na atin pong naulinigan ang mensahe na sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napansin po natin, siguro sa susunod, mayroon pa kasunod na part 2 at titignan po natin. At inshallah na iparating din po natin ang talata o pagiging obligado sa atin ng pagbibigay ng mensahe. Sabi ng Propeta Muhammad, balighu anni walau ayah. Iparating ninyo, magparating kayo hinggil sa akin kahit man lamang sa pamagitan ng isang
talata. So, alhamdulillah, ang papurit pasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad. Assalamualaikum. Magandang oras po sa ating lahat.